Dumako na po tayo dito. Nag-request po si Jinggoy ng wala po... Oh! Grabe. Grabe. Nako, ang sakit ng leeg ko sa mga kababayan. Ito, mas nakakasakit po ng leeg to. Nag-request po si Jinggoy na baka pwede naman po na wag siyang magsuot ng uniform na BJMP. Putik naman. Aray ko. Pati ba naman to? Poproblemahin pa natin. Ha? Nagnakaw ka na. Magre-request ka pa. Aray ko. Huwag daw po siyang pusasan at bigyan ng BJMP na parang kriminal. Ano ba tawag mo sa'yo? Santo ka ba talaga? Aray ko. Aray ko. Ha? Tangina naman, hindi lang isa to. Hindi lang dalawa. Tinatlo mo na nga eh. Aray ko. Grabe. At dito po, maririnig nyo, nilaglag niya na ang mga kagrupo niya. Nilaglag niya na po dito ang mga kagrupo niya. Nilaglag niya ang plano ng mga mayorya. Pakinggan nyo. Paliban po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon po sa abogado ni Estrada, hihilingin ng senador na makadalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing. Saksi si Joseph Moro. Balik anti-graft court si Senador Jinggoy Estrada ngayong araw. Nakaposa siya at suot na ang uniformeng may tatak na PDL o Person Deprived of Liberty. Di tulad kahapon ang dalhin ng mga umarestong tauhan ng pulisya. Babasahan dapat ng sakdal si Estrada sa 2nd Division ng Sandigan Bayan para sa 213 million peso graft case na hiwalay pa sa kasong plunder at isa pang kasong graft na hawak ng 5th Division. Dito, humiling ang kampo ng senador na kung maaari raw ay huwag na siyang pusasan at pasuotin ng uniforme ng BJMP. Pinagkokomento muna ng korte ang ombudsman bago nila ito desisyonan. Ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan naka-wheelchair nang dumating. Kita mo? Huwag daw siyang pusasan, huwag daw siyang uniform. Anak ng wedding, oh. Pwede ba naman ba yan, mga kababayan? Pwede ba ganyan? Pwede ba ganyan? Nagnakaw ka na, may request ka pa? Aray ko. Hindi mo pwede. Ikaw, mahirap ka. Napagbintang ka, sir, pwede bang hindi ako mag-uniform? Civilian lang. Casual lang ba? Aray ko. Eh, di bang ganon? Sir, pwede ba huwag mo akong pasasan? Please? Aray ko. Ewan ko lang kung ilang suntok aabutin mo. Ano? Sir, huwag na akong pasasan. Civilian lang ako. Casual. Okay lang? Ha? Okay lang ba? Sir, okay lang? Sa paking ano? Aray ko. Di ba? Sa Di ba? Hindi mo pwede ngayon. No one is above the law. Duterte is bulalo. Aray ko. Di ba? No one is above the law po. Pantay-pantay tayo dito. Hindi porket senador ka na magnanakaw, absuelto ka sa uniform. Hindi pwede senador ka na magnanakaw, hindi ka na poposasan. Aray ko. Di ba? Ama, Rochelle Joralbal, di ba? Sapakin ka nun. Ewan ko lang, yung mata mo lang matitirang walang itim. Aray ko. Tanginan yan. Kapal lang mga ng mukha nito. Ayan po yung sinasabi natin eh. Masyado na po silang kala nila, katulad ni Marcoleta, hindi man lang daw ginalang yung Senado. Katulad ni Jinggoy, masyado kayong ano? Akala nyo lagi kayo may exclusivity, putang ina nyo? Wala kayong exclusivity. Pinapasahod namin kayo, wala kayong exclusivity. Sa tingin nyo ba, ngayong ginagawa nyo to, kailangan ba tawagin pa namin kayo kagalang-galang na putang ina nyo? Aray ko. Ikaw talaga. Kung saan anak ng bombero
国家出席习近平 Di ba? Wala kayong exclusivity. Tama, si Romeo. Wala kayong ding immunity. Wala kayong immunity na kayo pwede kayong immunity na pwede mag-uniform, exclusivity na hindi kayo pwede mag-uniform. May pusang inan nyo. Dati kagalang-galang pa ang tawag sa senador. Ngayon, pusang inan nyo na. Aray ko. Ano? O, diretso natin. Blood pressure na 160/100, bagyang bumaba ito ng muling kuhanan bago ang pagdinig. Base sa information sheet na nakuha ng GMA News para sa kasong graft laban kay Senador Estrada, nakasad doon na mismong si Senador Estrada raw ang humingi ng mga DPWH projects sa Bulacan. Humingi umano si Estrada ng lampas 300 million pesos na halaga. Ito po ang gusto kong linawin, mga kababayan. Si Estrada po, wala po siyang insertion. Si Estrada po, mga kababayan, walang insertion. Pero, humingi po siya ng humingi siya ng pera. Aray ko. Wala siyang insertion eh. Pero may pera siya. Humingi na naman siya. Kinaugalian na ba? Aray ko. Kickback! Tama, Micole's TV. Humingi ng kickback. Wala siyang insertion. Siya sabi niya, wala akong insertion eh. Oh, may kickback ka. Aray ko. ng mga proyekto sa First District ng Bulacan at kalahating bilyong piso mula sa iba pang lugar sa probinsya. Tumanggap umano siya ng 25% kickback na nagkakahalaga ng humigit kumulang 213,750,000 pesos. Yan. 355, tsaka kalahating bilyon, sa pool. Kaya ikaw, Joel, mag-ingat ka. Joel, mag-ingat ka, this week ka na. Ingat ka, Joel. Ano sabi mo? Doon pa ng bukong-buko ka na eh. Nasa mga video ka na, Joel. Ano sabi mo? Hindi ko kilala yan, si Henry Alcantara. Kailangan ba? Kapag may picture, kilala na. Ayun, kumpare pala. Ay, your Filipina page. Dati kagalang-galang, ngayon kakulong-kulong. Tama. Aray ko. Diba? Ano sabi pa ni Joel Islord? Sabi niya, porkit ba nagpa-picture? Okay na? Si BBM. Si BBM Si BBM. Ang dami nagpa-picture. Ibig sabihin, mga ano rin niya yun. Aray ko. Diba? Ano ibig sabihin? Joel, tapos ka dito, boy. Tapos ka. Kumpare mo pa, tapos yung kapatid mo, kumpare rin, nagbigay pa ng picture sa inyo, ng painting, Hindi daw niya kilala si Henry Alcantara. Hindi daw niya kilala. Hindi niya kilala. Dinidinay niya pa rin. Kahit kayakap niya sa video, kahit kaakbay niya na, hindi niya kilala. Mag-ready ka na. Yung girlfriend mo, diba, may girlfriend ka ba? Hindi mo rin kilala. Aray ko. Pinababasura ng kampo ni Estrada ang kasong yan. Pero ang motion hindi pa nakarating sa ombudsman at humingi ang ombudsman ng panahon para sagutin ito. Kaya ipinagpaliban ang pagsasakdal ni Estrada at Bonoan sa June 4. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Noel Estrella, hihiling ang senador kung maaari siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing sa halip na pisikal na pagpunta sa Sandigan Bayan na makakapekto sa pagdalo niya sa mga sesyon sa Senado. Ayan na! Ayan na! Tangina ka! Cayetano! Eto na, nilalaglag na kayo ni Jinggoy. Nagmomosyon na si Jinggoy, magbi-video conference na lang siya. Nilaglag na kayo ni Jinggoy, animal. Aray ko. Nagmosyon po si Jinggoy, nakikiusap sa Sandigan Bayan, na baka pwede po mag-video conference siya sa Senado. Sino ngayon ang sinungaling? Cayetano. Aray ko.
Ayan po, ulitin natin mga kababayan ha. Malinaw na malinaw to, ulitin natin. Nilaglag na yung plano ng mayorya, oh. Panahon para sagutin ito, kaya ipinagpaliban ang pagsasakdal ni Estrada at Bonoan sa June 4. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Noel Ostrea, hihiling ang senador kung maaari siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing sa halip na pisikal na pagpunta sa Sandigan Bayan. Oh, video conferencing sa Sandigan Bayan para, ano, Na makakapekto sa pagdalo niya sa mga sesyon sa Senado. sesyon sa Senado, kita mo? Tanginan nyo, kaya nyo pinipilit? Kaya po pinipilit nila yung video conferencing. Oh, tapos sasabihin ni Cayetano, dahil ganito, ganyan. Tangina ka. Ayan o, nilaglag na kayo ni Jinggoy. Umaasa si Jinggoy ngayon na ano, magbi-video conference siya. Aray ko. Oh. Yan ang plano ni Cayetano. Mag-video conference para ito makaboto pa rin kay Cayetano. Ayan po. Harap-harapan, sinasabi ni Jinggoy. Sa Sandigan Bayan, payagan na siya. Oh, payagan na po siya. Mag-video conference sa sesyon, sa plenaryo ng Senado. Para ano, makaboto kay Cayetano. Oh, Aray ko. bistado kayo. Kaya huwag kang gaganong-ganong Cayetano. Porkit inaamyenda ni Marcoleta, ibig sabihin para sa mga preso na yan? Eh, para saan pa nga ba? Ayan. Ginagamit na ni Cayetano. Ha? Ginagamit na ni Cayetano. Ginagamit na po ni Cayetano, ay ginagamit na po ni Jinggoy ang video conference. Kasi nga, ginagamit ni Jinggoy yung video conference dahil umaasa siya na maamyendahan yung motion ni Marcoleta. Tangin ang plano nyo, bistado. Nakakahiya, biro mo. Nagmomosyon sila, mga kababayan. Pakinggan nyo to ha. Nagmomosyon po sila para sa pakinabang nino. Pakinabang ba natin? Ha? Sa tingin nyo, nagmosyon sila ng video conference para sa atin ba yon? Tamo? Nagmomosyon sila para sa pakinabang ng mga bilanggo na senador. Ang ina nyo. Aray ko. Planadong planado. Ano? Booking! Booking kayo! Aray ko. Oh. Pero mo out of nowhere? Out of nowhere, magmomosyon ka, i-amyenda yung video conference? Tarantado! Diretso natin. Paghahanda kung sakaling payagan ang virtual na pagdalo sa Senado ng mga nakadetaining senador. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice at 2nd Division Chairperson Geraldine Econg, pwede ang video conferencing sa mga proseso ng korte, pero hindi raw nila pwedeng diktahan ang Senado na payagan din ito. Oh, kita mo? Pwede sa korte, pero sa Senado, at may resolution na po ito kay De Lima, pinarinig ko na sa inyo, bawal po yan. Bawal yan, boy. Bawal. Tapos kayo dito. Tumangging magbigay ng pahayag sa Estrada tungkol sa kaso, hindi rin niya pinangalanan ng mga umano'y namilit sa kanya na lumipat sa minorya sa Senado. Sa halip ay binati niya ang inang si dating First Lady Loy Ejercito. Gusto ko lang batiin nanay ko ng happy 96th birthday ngayon. Yun lang, happy birthday ma'am. Kasunod niya na ibinalik na si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas. Doon ay natsyempohan din ng GMA News si Agimat Party List Representative Brian Revilla na dumalaw sa amang si dating Senador Bong Revilla. Nakapiit si Revilla dahil sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. It's hot inside. We only see him at the common area. Ang kwento niya, he's in a cell. May mga kasama din siya doon.
It's really tough. Ako, ang hirap na kalagayan po ng maging isang PDL and lalo na po sa pamilya. Wala raw communication gadget o TV sa loob. Nakwento mo yung nangyari kay Senator Jinggoy? Well, I'm sure, nakipag-uusapan din naman yan sa mga pangyayari and I'm sure, yun nga, kita kami. What was his reaction? Well, wala tayong magagawa. That's how everyone has to go through the process. Sa pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology, siniguro nila sa publiko na si Senador Estrada at iba pang high-profile detainees ay ihahanay sa general PDL population at hindi makakatikim ng VIP treatment. Sa PNP General Hospital naman, ibinalik si Bonoan. Inilipat siya sa male medical ward para sa patuloy na medical monitoring at pag-aalaga. Nakabinbin pa ang morsyon ni Bonoan para payagan siyang ma-hospital arrest. Ako si Joseph Morong, ang inyong... Grabe, no? Pagdating talaga sa ano natin, no? Hospital arrest. Tangin na yan. Yung sinasabi natin, eh. Okay? O, ito, sama po natin to, ha. Ito po kasi yung pinagkakalat nila. Sama na po natin dito. Sabi ni Lito Lapid po, nung kahapon, sabi niya, Senators Lito Lapid, JB Ejercito, Erwin at Rapi Tulfo, sinusungkit ng majority ayon kay Senator Erwin Tulfo. Aray ko. At sabi nga po ni Lito Lapid dyan, sabi ni Lito Lapid, Cayetano, sinasabi-sabi mo na may gusto, sinasabi-sabi mo na may mga kinakausap kaming minority para pumunta dito. Kinakausap na majority para pumunta sa minority. Bakit hindi mo ikwento na kinausap nyo ako para pumunta sa inyo? Aray ko. Ang lupit po ni Leon Guerrero. Sabi ni Lito Lapid, ba't hindi mo ikwento na kinausap nyo ako na para pumunta sa inyo? Tumanggi ako. Aray ko. Oh. Diba? Alam nyo kasi po, yung pakikipag-usap po, normal yan. Normal yan. Kaya nga napalitan ng Senate President, normal yan. Pero the fact na sinesensationalize nila na kinausap ganito, takot lang talaga si Cayetano. Aray ko. Diba? Iyari kayo ni Leon Guerrero, kahit dalawa kayo, isa bala niyan, tapos kayong dalawa.